Okay. Ito ang may connection din, no, sa mga things coming from, not actually pagan, but coming from hindi Sabadista. Like, there is this myth or notion that we are not supposed to have any figure of cross in our church or in our things. Kinahanglan walay cross. Oh, in fact, og na ay cross ang church, murag they feel it's already a sin nga nganong gibutangan og cross ang simbahan. Ang logo gani nato na cross. So some people are saying na masama daw yan kasi we're following the Catholics daw. Gusto lang po namin magbigay sa inyo ng kaisipan ng mga kapatid. Alisin po natin yung sobrang prejudice natin sa Catholic, sa pagans. Kailangan i-contextualize natin siya. Kasi alam niyo po ba mga kapatid, kung talagang lalayo tayo sa mga pagan origin, wag na tayong uminom ng gamot. Alam niyo kung bakit? Alam niyo yung sign ng mercury drugs na ahas? Alam niyo kung saan nag-originate siya? Kay Galim. Sa iglesia sa Pergamo. Meron isang great physician na si Galin. Isang doktor siya na doon siya sa Pergamo at siya po ay may hawak, hindi ko lang maipakita rito, may hawak pong ahas na ginamit na simbolo ng mercury drugs. Ayan Asclepius Pergamum was really the lordess of the province of Asia. Okay, so ganun po mga kapatid ha. Ganyan, doon sa cross. Marami tayong mga kapatid na allergy sa cross. Di ba? So, babasa muna ako ng talata. Tapos, unang Korinto 1:18, sapagkat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila. Di sa atin. Na nangapapahamak. Bakit? Kasi, ngunit ito'y kapangyarihan sa Diyos na sa atin na nangaliligtas. Yung symbol ng cross ay symbol of salvation. Pag ayaw mo sa cross, ayaw mo ng salvation. Alam niyo po, yung cross ay sign of Christianity. Meron pong sinabi si Ellen White na to remove the cross from the Christian, ay sabi niya ay parang inalis mo ang araw sa kalawakan. Tingnan, ipakita ko na lang po muna ito. Itong mga illustration. Issue po ito ng mga individual, lalo na po yung mga offshoots, yung mga reform, na pumasok na tayo sa Katolisismo kasi yung ating logo may cross. Alam niyo po ba mga kapatid, nakakatuwa ho ito Yan po ay buhay pa si Ellen White. Actually, yan po ay 1873. Designed by Merritt G. Kellogg, older half-brother of John Harvey Kellogg. Yan. The illustration was first advertised in review in May 27, kailan? 1873. Ibig sabihin yung sinaunang mga Adventista, hindi takot sa cross. Kada kong buhi pa ni Ellen White. Nilagay pa yan sa 15 pages booklet in explaining the picture that the same year, evangelists used it to explain the relationship between law and the gospel. Bakit? Meron po dyan nakabitin na dalawa, law. Tapos, nanyan yung crucifix, cross na may nakapako, si Jesus Christ. At after ng taong iyan, mga kapatid, ay ito naman, mayroong pagbabago na yan. Pero basahin na lang natin ito. 1876, the way of life ang tawag po dito, is to be revised and improved in every way. Wrote James White on his wife Ellen, this version was made available through review October 1876. At ang sabi diyan, a booklet by James White offering an explanation was also available. Biro mo, asawa ni James White mismo at kahit si Ellen White, hindi po yan pinagbawal. Okay? So bilisan lang natin. Ni-revise uli. 1883 yan, di ba? Yan, hanggang 18. Tapos, sabi diyan, 1883. In 1880, James White planned another version with two major changes na wala na yung law. Writing to Ellen, he noted that the law
3 is removed. Christ on the cross is made large. Naku, lalo pang pinalaki. Bakit hindi naman uso ang reform noon? Ngayon lang yan. And placed in the center. This reflected a change in James White. Christ, not the law. So, Christ-centered. Hindi tayo law-centered. So, sila, law-centered. Ang kaligtasan hindi sa law, kay Christ. Kaya yan ay simbolo. Actually, isingit ko lang, mga kapatid, pag pinag-usapan yung world major religion, pag sinabing religion, Christian, Islam, Hindu, Buddhist, Judaism, yan. Ang cross ay sign ng Christianity. Pag pumunta ka sa ibang bansa na non-Christian, matuwa ka kapag may nakita kang simbahan na may cross, ibig sabihin, uy, may Christian dito. So, malaking bagay ito sa kanila. Sa atin naman dito, itong mga kung saan galing sumulpot, takot na takot sa cross. Naku, conspiracy, sariling interpretation. Walang kwenta po yun, mga kapatid. Kasi buhay pa si Ellen White. Ito hanggang ngayon, yan ang bago. Ayan 1980. Hanggang ngayon, nandyan yan. Buhay pa si Ellen White, si James White. Sila pa nagplan. Bakit pa nureklamo sila? Nung si Ellen White, hindi naman niya sinabing mali. Ang tawag po dyan ay the way. The way of life. Ayan po. Meron pong isang tao na, wag naman sanang magalit, na pati yung mga picture ni Jesus ay masama daw. Baka meron din dito, yung gumagamit ng picture ni Jesus. Dapat walang ganon. Ay, nako. Brother Gomer, ikaw mag-explain. Kasi, sinagot namin yun ni Brother Gomer, na ito pong ipinakita natin na ito, pinarehistro po ito ni Ellen White noong 1880. Yan, yung taon na yan, 1880, pina-copyright, ayan with the help of her 2 sons, had the steel plate engraving produced and copyright. The law was replaced by crucified Christ. Pina-copyright ni Ellen White. So kung may marinig kayo ngayon, wala. Ayan. Well, alam naman po natin yung cross. Ano bang ibig sabihin nun? Kasi yun yung pagtubos ng ating Panginoon yung iba nga kasi, ang sinasabi na naman nila, cross daw ng Romano. Kasi nga doon ipinako sa cross ang Panginoon. Pero, yun po yung naging sign ng pagtubos na ginawa ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galatians 6:14, sabi niya, Galatians 6:14, datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa pamamagitan niya ang sanglibutan ay napako sa krus sa ganang akin, at ako'y sa sanglibutan. So, kahit si Apostol Pablo, hindi niya po tinatatwa yung krus. Hindi po siya galit sa krus. Hindi katulad nung tayo po ay Kristiyano, ay talagang pag nakita po natin yung krus, ito po yung nagpapaalala ng sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon. Kapatid. Kaya lang, katulad nung tansong ahas, ginawa ng ni Moises, pinagawa ng Diyos para yung makagat, titingin sa ahas, doon sa tansong ahas gagaling. Pero bandang uli, sinamba. At kapag sinasamba na natin yung cross, ay iba na po yun. No? So, yun po yung sinasabi po natin. Depende po yung ngayon. Kasi yung iba, sinasamba talaga yung cross Kaya siguro yun ang dahilan kung bakit yung iba ayaw sa cross. Kasi nga, para sa iba, yun ay object of worship. Pero sa atin naman, ang sabi ni Apostol Pablo, yan binasa na nga ni Brother Johnson kanina, kamangmangan doon sa mga napahamak. Pero sa atin, ay talagang ipinagmamalaki po natin. Si Apostol Pablo, ipinagmamapuri niya nga yung cross ni Kristo. Kaya, maging yung ating propetesa, hindi po yan galit sa cross, mga kapatid. Yun ang dapat nating maintindihan. Okay? Basahin ko lang yung sinabi sinabi ni Ellen White para makita po ninyo, mga kapatid, mismo galing kay Mrs. White ay hindi siya allergy sa cross. Ito po, Acts of the Apostles 209, paragraph 3. To remove the cross from the Christian would be like blotting the sun from the sky. The cross bring us near to God, reconciling us to Him with a relenting compassion of Father's love. Jehovah looks upon the suffering that His Son endured in order to save the race from eternal death and accept us in the Beloved. The cross will learn that Heavenly Father's love us with a love that is infinite.
can we wonder that Paul exclaimed, God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ. Galatians 6:14. It is our privilege to give ourselves wholly to Him who gave Himself for us. So, from now on, mga kapatid, ibig sabihin, huwag na ho kayong maniwala doon sa mga anti-cross. Anti-Christ talaga yon kung tutuusin. Okay, next. Okay, next. Magandang hapon. So, walang problema sa issue ng cross because dati pa yung logo ng Three Angels Message ay... Tanong o... tanong ne. Tanong na. Ano po ang pakay na binabago yung logo ng Three Angels Message from that new logo? What's the purpose? That is cause division. Nahati po yung stand ng mga miyembro. Ano pa yung purpose na binago pa? Sige, sagutin natin. Actually, wala hong logo sa Bible. Kibaguhin man yun, hindi maglagay ng logo, walang tayong lalabagin. Ang pagbabago, pinaganda. Alam mo kung bakit? Pakisingit ito. Itong logo natin. Ayan. Alam nyo ba kung inong ibig sabihin yan? Mas pinaganda yan kaysa dati. Mas maganda yan. The lines at the top of the design suggested a continued upward momentum symbolizing the resurrection and ascension to heaven of Christ's second coming, the ultimate focus of our faith. Alin doon? Ito. Ngayon, dito. The open Bible, Yan. the Bible forms the base of the design and represent the biblical foundation of our beliefs. Kita mo na? It is portrayed in a fully open position suggesting a full acceptance of God's word. Kita mo na? Iyon. Ito. The flame. Yan yung flame. This is the shape formed by 3 lines encircling the impled spear. The lines represent the 3 angels of Revelation 14 circling the globe and our commission to take the gospel to the entire world. Yan. The overall shape forms Ito mo na? a flame symbolic of the Holy Spirit. Ang ganda. Ito pa. The cross. The Yun. symbol of the cross representing the gospel Yun. of salvation is positioned in the center of the design to emphasize Christ's sacrifice, which is the central theme of our faith. May ganyan explanation yung dati nating logo. Drawing na lang yun eh. Kaya nga, para tuloy siyang naging picture na lang. Ito mas napakaganda. Kaya ang tanong, pinaganda. Yan. Kaya maganda yung follow-up ni kapatid. Kasi parang, bakit pa kasi nilogo? Pinapaganda natin eh. Mas pinaganda ngayon. May Bible at may symbol ng cross as symbol of salvation. So yun, kapatid.